Gandang araw, ako nga pala si Socially Awkward VA at ngayong araw pag-uusapan natin yung number one reason kung bakit hindi ka makahanap ng client and paano mo maayos to or how you can fix it. So if you're struggling to land your first client, there's a very high chance na hindi skills yung problema mo. So baka meron kang experience working in a BPO, working in a call center, or working as a customer service representative. Kahit anong trabaho naman yung makuha mo, kahit magshi-shift ka from another industry into being a virtual assistant, pero ka pa ring mga skills na na-acquire mo from your previous job. Or kahit nga wala kang literal na employment, baka yung experience mo is just working, um, is on the job training lang or OJT nung nagka-college ka pa. Meron ka pa ring skills na makukuha dun sa OJT mo, and of course, kahit student ka during your school years is meron ka mga skills na na-develop throughout the years. Like maybe for your school projects, nag-edit ka ng videos or nag-edit ka ng graphics. For your school projects, creating PowerPoint presentations or Facebook posts or anything. Basta adult ka na, chances are meron ko talagang na-acquire or natutunan na skills along the way. O ayun, huwag kang magsasabi na wala kang skills. Meron kang skills kahit ano man yun. Kung adult ka na or even kahit hindi ka pa nga adult kahit maybe 16 or 17 or 18 years old ka, kung mahilig ka sa, kung pala internet ka talagang bata ka, is bata ka pa lang marunong ka na mag-edit ng um, mga videos, mag-edit ng mga graphics or pictures. 'Di ba, alam naman natin yung mga kabataan ngayon is, tutok na talaga sa internet. So, alam na nila mag-edit ng mga pictures and mga videos and considered na yung skills. So, hindi problema yung skills sa, panahon ngayon. And honestly, I think hindi rin yung resume mo yung problema, eh. You can I mean, you only need a decent resume para mag-apply sa mga job postings or para mag-reach out to people. Decent looking resume lang, hindi kailangan na sobra-sobrang garbo na resume. And if you're applying naman for admin jobs or mga professional jobs, hindi mga creative roles like social media marketing, social media management, or video editing. So, yung resume mo, hindi rin naman kailangan ganun ka creative na madaming colors. Kailangan lang talaga is decent looking or professional looking resume na walang masyadong color, and then nakastate lang yung experiences and then yung skills mo. And hindi rin problema yung competition. I believe there's enough pies for everyone. Sa digital age natin ngayon, dumadami yung demand for virtual assistants, and of course dumadami din yung supply. So, um, classic economics lang, basta madami yung demand, dumadami din yung supply. And alam mo ba kung ano yung real reason at yung totoong reason kung bakit hindi ka talaga makahanap ng client or bakit hindi ka makahanap ng work from home job? Simple lang, dahil hindi ka nag-a-apply enough. You're simply not applying enough jobs, not submitting enough applications. Yun lang talaga yung problema, eh. Kasi think about it, madaming mga freelancers or aspiring VAs na nagko-comment sa iba't ibang mga videos or nagpo-post sa Facebook groups or subreddits na ang hirap talaga makahanap ng client and naghirap talaga maka-land ng work from home job. Ilang buwan na ako nag-a-apply, hindi pa rin ako makahanap ng work from home job. Araw-araw ako nag-a-apply, hindi pa rin ako makahanap ng work from home job. Pero 'pag tinanong mo kung ilan yung applications na sinasubmit nila araw-araw, yung sagot nila is maybe 3 or 5 or maybe 10 applications a day. Meron ngang iba, 1 application a day lang, eh. And
Sa totoo lang, kulang na kulang yung gano'ng number of applications or number of submissions sa isang araw. Yung freelancing ngayong araw or ngayong panahon is basically a numbers game na. Kung gusto mo maging VA, kung gusto mo ng work from home job, the more applications or the more you reach out to people, the more chances you have of getting noticed by them. And the more replies you get from employers, the more replies you get from clients, the more interviews you get. And hindi naman pag nakakuha ka ng interview, mag-expect ka na agad na makukuha ka. Pag nakakuha ka ng more interviews, basically mas tumataas yung chances mo of landing a client or landing a work from home job. Ganun lang kasimple. Basta mas madami yung applications na isasubmit mo sa isang araw, mas madami and mas malaki yung chances mo of getting a work from home job or a VA job soon. Ganun lang kasimple and straightforward yun. Kailangan mo lang talaga damihan yung applications na sinesend mo. Hindi 10 applications per day, sobrang onti nun. Ako personally, nung naghahanap ako ng nung first ever work from home job ko, yung minimum ko every day is 60 applications yung sinisend ko sa isang araw. Yun yung pinaka-minimum ko. And nag-a-apply lang ako noon, nag-focus ako sa onlinejobs.ph. So, nung time na nag-a-apply na ako sa onlinejobs.ph, meron silang point system. Kada araw nagbibigay sila ng 60 points for an applicant. Tapos, for every job posting, pwede kang mag-bid sa mga job posting kung ilan yung point na gusto mo i-submit for a job posting. So, parang similar din siya sa Upwork, yung connect sa Upwork na pag merong mga posting doon, pwede kang mag-submit ng applications mo, tapos gagamit ka ng connects, and depende na sa'yo kung ilang connects yung gusto mong gamitin for a certain job posting. So, yung ginawa ko nun is meron akong 60 points everyday sa onlinejobs.ph, and araw-araw yung 60 points na yon, 60 applications din yung sinasubmit ko. So, for every job posting, isang application yung sinasubmit ko. So, sa isang araw, meron akong a total of 60 applications. And at the same time, nung panahon na yun, lahat ng application ko, tinatrack ko talaga sa spreadsheet. Nilalagay ko doon yung link ng application, nilalagay ko yung subject title na ginamit ko, yung cover letter na ginamit ko. Kasi tinatrack ko kung ano yung gumagana ng mga subject title. Ano yung mga subject title na nagpapaklik sa mga client or employers. Ano yung cover letter na ano yung cover letter na maganda na nagre-result into invites sa interviews. So, tinatrack ko yun. Tapos pag may nakikita ko na may nag-work na subject title and cover letter, mas ginagamit ko yung mga yun. And then, I think yung suggestions ko pag nag-a-apply ka is meron kang at least 3 sets of subject titles and then 3 sets of cover letters. And then, salit-salitan mo sila kada job posting and then tignan mo kung ano dun sa cover letter and subject titles na yun, yung mas nakakakuha ka ng madaming reply rate or response rate. So, ayun, 60 applications sa araw-araw yung sinasubmit ko sa onlinejobs.ph. At the same time, nag-a-apply din ako sa LinkedIn and Indeed. So, I think at least 100 applications yung nasasubmit ko sa isang araw. Pero yung pinaka-consistent talaga ako is yung sa onlinejobs.ph. Yung 60 applications talaga na yun, inuubos ko talaga sa isang araw. Merong mga araw na hindi ako nakakapag-apply sa LinkedIn and sa Indeed. Pero araw-araw talaga ako consistent. Inuubos ko talaga yung 60 points sa onlinejobs.ph and 60 applications din yung sinesend ko. And hindi ako naghihintay, hindi ako nag-overthink, at hindi ako attached sa bawat application na sinesend ko. Dahil alam ko meron ding hundreds of applicants na nagsubmit na ng application nila. Nagfo-focus lang ako sa volume.
Dahil alam ko na yung first work from home client ko is not going to magically appear after 5 applications lang na sinubmit ko. And dun karamihan ng mga tao nagfi-fail, eh. Mag-a-apply sila sa onting job applications lang, siguro 5 or 10 applications lang. Then maghihintay sila tapos kapag wala silang reply after 1 day, feeling nila wala na silang pag-asa. Pero hindi gano'n nagwo-work 'yun. Oh, for example na lang, let's say sabihin natin salesperson ka tapos kasi nagbebenta ka ng sasakyan tapos meron kang 5 tao na na kakausapin buong araw. Gaano kataas yung chances na may bibili ng sasakyan? Exactly, 'di ba? Wala or at least onti la 0 I believe, ewan ko pero kung 5 tao lang kakausapin mo buong araw, makakabenta ka ba ng sasakyan? Pero kung let's say sabihin natin kung mausap ka ng 100 people sa isang araw, hindi naman kailangan is 100 na katao talaga dun sa branch niyo, dun sa office niyo talaga. Let's say 100 na tao kahit online nagpo-post ka ng mga pino-promote mo yung binebenta niyo ng mga sasakyan, makaka-reach out ka to at least 100 people. Maybe puwede kang mag-reach out personally sa kanila. Pero 'pag naka-reach ka ng at least 100 people sa isang araw, mas mataas ang probability mo na makabenta ng sasakyan. 'Di ba, same exact principle din sa pag-a-apply to be to get a work from home job or to be a VA. And ito yung katotohanan na hindi lahat ng tao sinasabi. Yung first goal mo is hindi naman talaga ma-hire sa una. Yung unang goal mo 'pag nag-a-apply ka pa lang is to get responses from people. Because yung responses nagle-lead siya to interviews. Tapos yung interviews nagle-lead siya to offers. And then yung offers will lead to landing a client. So, stop mo yung pag-measure sa success by having or getting immediately hired. I-measure mo yung success mo by activity, yung kung gaano ka ka-active mag-apply, by consistency, kung gaano ka-consistent, and then yung output mo. Kasi kahit magaling ka pa, kung 10 tao lang yung nakakaalam na available ka or actively looking for a job ka, mahihirapan ka talaga. Pero if 400 people or 400 clients see your applications this week or your portfolio, completely different story yun. Hindi ko sinasabi na mag-spam kayo ng random applications. Kailangan nyo pa rin ng mga decent proposals. Gumamit kayo ng AI pero gamitin nyo yung AI as a tool, hindi as something na papalit na sa inyo. Gamitin nyo siya para mas ma-improve yung cover letter nyo or subject title na gusto nyo gamitin. Pero yung perfection is not the goal. Yung goal dito ngayon is consistency, momentum, and then yung volume mo. One application is nice, 'di ba? Maganda na meron kang isang magandang application. Pero 'pag meron kang 50 na good applications, powerful 'yun. So kung wala ka pang client ngayon, tanungin mo 'yung sarili mo. How many jobs did you apply this week or this day? Hindi lang browse, hindi lang save, hindi mga jobs na pinag-iisipan mong pag-applyan. Ilan 'yung mga jobs na in-applyan mo? Mag-apply ka ba dahil yung chances are yung problema ay hindi yung skills mo. Yung problema ay yung number of applications na sinasubmit mo sa isang araw. And once inayos mo yon, magbabago lahat. So, anyway, sana nakatulong tong video na to para sa inyo. Ako nga pala ulit si Socially Awkward VA. And peace out.